ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na mata sa langit, paa sa lupa. Lalo na sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Ibig sabihin ay huwag na tayong mawala habang tayo ay dumaraan sa proseso nito. Dahil baka hindi na natin makilala ang ating sarili. Ikaw kabarangay, may pangarap ka bang nais mong matupad? Dear Papa Dudut, malaki po ang ginagampanan ng mga karanasan natin sa buhay sa mga leksyon na natututunan po natin. Yun din ang nagsisilbi nating gasolina upang magpatuloy at magsikap sa buhay na ito nang sa ganon ay maabot natin ang ating mga mitiin. At kahit na gaano pa kataas ang ating tatahakin, wala tayong hindi kayang gawing marating lamang natin ang taluktok. Bago ko umpisahan ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Martha, 34 years old at taga Quezon City. Lumaki akong mahirap ang buhay kasama ang nanay ising ko. Binuhay niya ako ng mag-isa sa pamamagitan ng pagtitinda sa karinderya at kahit na mahirap at nakakapagod ay wala siyang hindi kakayanin. Maitaguyod lamang niya ako. Nay, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako, nak. Medyo masakit lang ang katawan ko. Ang dami kasing customer kanina eh. Kulang kami sa tao tapos ang dami rin pinagagawa ng amo namin kaya natagalan ako ng uwi. Martha, kumain ka na ba? Pasado 8:00 na, may dala ko ritong ulam. Kumain na po ako kanina. Aha? Anong kinain mo? Kanin po, nagsaing po ako. Ano namang inulam mo, anak? Yung mamiso pong chicherya, Nay. Nako, wala namang sustansya yung pagkain na yun eh. Eto, nak, dinalhan kita. Sige na, kumain ka na ulit. Sige po, pero mamaya na po ako kakain. Kayo po, baka gutom kayo ha? Busog na ako, anak. Nakakain na ako kanina dun sa karinderya bago ako umalis. Ito rin ang ulam ko. Kinuhaan na lang kita ng konti. Salamat po, Nay. Pero sa susunod po, wag na po kayo mag-uuwi ng ulam galing sa kanila ha? Ha? Bakit naman? Wala lang po. Bakit nga? Kasi po, abusado po yung amo nyo doon. Parang parang hindi ko humaatim lunukin yung pagkain na galing sa kanya. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko po pag kinakain ko yung mga uwi niyong ulam, kahit na sabihing libre pa yan para ko na rin tinanggap yung trato niya sa inyo at sa iba niyang mga tauhan. Biruin niyo po, 12 oras na trabaho tapos 200 lang ang sweldo niyo. Huwag mong sabihin yan, anak. Kahit naman 200 lang ang kinikita ko sa kanila, malaki pa rin yung natutulong nun sa pamilya natin. Hindi ko na mapupulot sa kalsada yung ganong halaga, no? Tsaka yung mga pagkain na galing sa kanila. Hindi po masarap. Marta! Totoo naman po sinasabi ko, Nay. Kundi maalat, matabang. Sabihin yung hindi, kayo nga ayaw nyo kapag yung tagaluto yung masungit na matandang lalaki yung nagluluto Kasi nadadamay sa masama niyang ugali yung pagkain na niluluto niya. Nagiging masama rin yung lasa. Diyos ko namang bata ka. Maghinay-hinay ka nga sa mga sinasabi mo dyan. Wala naman pong ibang nakakarinig sa atin Ayun na nga, wala. Pero kung meron ano na lang ang iisipin nila? Na wala tayong utang na loob sa nagbigay sa atin. Na hindi tayo marunong magpasalamat samantalang tayo na ngang tinutulungan? Bakit nagpapasalamat naman po tayo, Nay? Kasi tinatanggap natin, nagtitiis tayo, kayo nagpapakapagod, nagpapakahirap. Pero hindi dapat maging hanggang doon na lang yun, Nay. Kaya pangako ko po sa inyo, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho na,
Sisiguruhin ko na masarap na pagkain ang kakainin natin lagi. Tapos hindi na rin kayo magtatrabaho. Sa bahay na lang po kayo. Bibigyan ko na lang kayo ng pera pambili ng mga gusto nyo. Gagawin ko po ang lahat para umasenso tayo, Nay. Salamat nga kung ganon, anak. Tsaka tama yan. Magsikap ka para hindi ka na mahirapan paglaki mo. Huwag mo akong tularan. Nay, kasama naman po kayo sa pagsisikap ko eh. Ako lang? Opo. Kasi kayo lang ang nagtaguyod sa akin at kayo lang ang magulang ko. Papadudot sagad sa buto ang galit ko sa aking tatay dahil sa ginawa niyang pangiiwan sa amin ni nanay noong araw. At kahit na paulit-ulit akong pinapaalalahanan ng nanay ko na mahalaga pa rin na patawarin ko siya, ay hindi ko naman kayang gawin yon. Kaya nga nagsikap ako nagtapos sa pag-aaral para umasenso. Pero hindi naging mabait ang kapalaran sa akin dahil nahirapan pa rin akong makapasok sa trabaho na inaasam-asam ko. Alam ko naman sa sarili ko na magaling ako. Pero mas lamang pa rin sa akin ang mga maduduming trumabaho. At imbes na maging mapagpakumbaba ay kinakainis ko yon. At kahit na matapos kong sundin ang payo ng nanay ko na magsimula sa ibaba, ay hindi pa rin ako lubusang maging masaya. Papadudot. Oh, anak. Nandiyan ka na pala. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Anong nangyari? Bakit magkasalubong yata yung kilay mo? Nay, naiinis lang po ako kasi kahit anong gawin ko, kahit na mag-effort ako sa isang bagay, hindi pa rin ako ma-recognize sa company namin. Tingin pa rin nila sa akin baguhan at ang palaging pinasasalamatan yung mga matatagal na. Kung tutuusin yung tagal lang naman nila sa kumpanya ang pinanghahawakan nila eh. Pero sa paramihan at pagalingan ng nagawa, kayang-kaya ko silang talunin. Kumalma ka lang, anak. Paano po ako kakalma? Narinig niyo naman po yung sinabi ko, di ba? Oo nga, pero minsan ganun talaga. Alin po? Ano po yung ganun talaga? Na merong mas nakakalamang sa'yo kahit na gaano ka kagaling. Nay, hindi po sila magaling. Tumagal na lang sila sa kumpanya kasi sip-sip sa may-ari. Pero kung sa pagalingan, wala talaga silang binatbat sa akin. Kaya nga, naiinis ako kasi sila pa rin ang napapansin. Samantalang ako, ito, pakiramdam ko parang langaw lang sa kumpanya na yun. Sobra naman yung parang langaw, anak. Tsaka sabi mo naman, di ba, magaling ka. Sigurado ko na pinasalamatan ka naman ng kumpanya ninyo sa mga naiambag mo. Oo nga ho, Nay, pero hindi ho yun sapat. Sa lagay, salamat na lang. Salita lang yun kumpara sa mga iba na mas bongga, may pakain pa, may promotion, akala mo naman talaga. Tingin ko, anak, wala namang problema dun eh. Ikaw nang may sabi, matagal na sila sa kumpanya ninyo. Sigurado kilala na sila ng mga may-ari. Malapit na sila sa kanila. Baka nga hindi na simpleng trabahador ang turing sa kanila kundi pamilya na. Hindi naman yun sa pagiging sip-sip, anak. Ang tawag doon ay pakikisama. Nay, sinasabi niyo ba na hindi ako marunong makisama? Aha? Hindi ah. Wala akong sinabing ganyan. Parang ganun ho kasi yung gusto niyong tumbukin, Nay eh. May pasabi-sabi pa kayo na hindi naman sa pagiging sip-sip, paninipsip nga yung tawag doon. Unfair ho yan sa mga kagaya namin na magagaling talaga pero baguhan. Tsaka yung sinasabi niyong pakikisama, nagawa ko na ho yan, Nay. Pero napagtanto ko na ayaw ko silang kasama talaga. Iba kasi sila kaysa sa akin eh. Alam niyo yon, hindi ko gusto yung pinag-uusapan nila, pati rin yung mga pinaggagawa nila. Kaya ko naman magtrabaho mag-isa eh. Hindi ko kailangan ng kasama o kaibigan dahil hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Ay nako, sana lang talaga ma-realize na mga amo ko yung halaga ko bago ko pa sila layasan. Baka akala nila wala akong mahahanap na kumpanya na mas matino pa sa kanila eh. Yung magtatratuhin ng maayos at pahahalagahan, hindi katulad nila. Ay, buti pa matulog na lang ako, Nay. Sandali, hindi ka na ba kakain, anak? Hindi na ho. Busog pa naman ako eh. Tsaka, naiinis ako sa inyo eh. Sa akin? Bakit naman? Kasi mas kinakampihan niyo pa sila kaysa sa akin na anak niyo. Hindi naman ganun, Nay, anak. wag na kayo magpaliwanag. Diyan na kayo.
Papa Dudut, alam ko na nasaktan ko ang nanay ko dahil sa pagsagot ko sa kanya. Kita ko yon sa mga mata niya pero wala akong pagsisisi at hindi ko babawiin ang sinabi kong yon sa kanya. Dapat niyang malaman na may mga opinyon siya na hindi ko kailangan at wala naman talagang pakinabang sa buhay ko. Bukod doon ay malaki na ako at may sariling pag-iisip. Masyado kasing mabait ang nanay ko, madasalin, mapagpatawad at kontento na lamang sa kung ano ang meron siya. Basta nakakakain siya ng 3 beses sa isang araw. Wala na siyang reklamo sa buhay. Ako naman ay malayo sa ugali niyang yon, Papa Dudut, dahil ayoko na pinanganak na nga akong mahirap ay mamamatay pa akong mahirap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lalo akong nanggigil sa buhay, ginalingan ko ang aking trabaho. Sumipsip ako sa mga nakakataas para umangat at nawala na ako ng pakialam kung makakaapak man ako ng tao. Ganon naman talaga ang buhay, hindi ba? Isang malaking kompetisyon. At ang mga nagwawagi kadalasan ay yung ginagamit ang kanilang isipan kesa sa puso. Hindi nga nagtagal ay nagbunga ang aking pagsisikap, nakuha ko ang inaasam kong posisyon sa pinagtatrabahuan ko. Dahil sa nangyari, nakapag-ipon ako ng pera at nakabili ng bagong bahay sa pangarap kong subdivision. Alam ko na makakatulog na ako ng payapa sa bagong bahay na pinag-ipunan kong mabili. Kaya naman labis ang galak ng aking puso. Nay, anong nangyari? Bakit niyo pinupukpok yung microwave? Kasi ayaw gumana. Ha? Bakit hindi? Kabibili ko lang ho niyan ah. Yun na nga anak, pero ayaw talaga Sinunod ko naman yung mga turo mo sa akin kung paano gamitin. Ay, kaya naman pala hindi gumagana na eh. Hindi ho nakasaksak oh, tingnan nyo. Ay, nako, oo nga Nay naman eh. Pasensya ka na anak ha. Alam mo namang hindi ako sanay gumamit ng mga ganitong kagamitan, hindi ba? Wala naman yan nung panahon namin. Ngayon lang naman nagkaroon kung kailan nagkaedad na ako. Oh, Nay, bakit parang kasalanan pa nung microwave na hindi nyo siya alam gamitin? Hindi naman sa ganon, anak. Nay, puro kayo ganyan eh. Hindi sa ganon, pero yung tinutumbok ng mga salitaan nyo ay ganon na ganon. Buti pa, isaksak ko na muna to para magamit nyo. Teka, bakit ayaw na mag-on? Aha? Naku, Nay, ayaw na nga oh. Bakit naman ganon? Malamang nasira nyo kapupukpok. Ay, ganon ba yun? Hindi ko alam pero malamang ganon ang nangyari. Kung makapukpok kasi kayo, wagas. Dinig na dinig ko pa kahit nasa malayo ako. Pasensya ka na kung ganon, anak. Nay, ano pang magagawa ng pasensya nyo? Isira na nga tong gamit na kabibili ko pa lang. Hirap kasi sa inyo porque hindi nyo pera, porque hindi kayo yung bumili, wala na sa inyo na ingatan. Nay, para sa kaalaman nyo ha, hindi ko dinadampot yung pera na pinambili ko niyan. Alam ko naman yun, anak. Kaya nga humihingi ako ng pasensya, di ba? Hindi ko naman sinasadya na sirain Wala naman na kasing magagawa yung pagpapasensya nyo dahil mapapagastos na naman ako sa pagpapaayos nito. Ay nako, masyado kasi kayong gumamit Sabi ko naman sa'yo sa kawali na lang ako mag-iinit. Pero ikaw pinipilit mo na gamitin ko yung... Malamang! Kaya nga bumili ako nito para gamitin, di ba? Tsaka, di hamak na mas madaling mag-init ng pagkain dito sa microwave kaysa sa kawali na marami pang gagawin. Wala pa kayo masyadong huhugasan. Oo nga, pero doon na kasi ako masanay. Nay, kalimutan nyo na huyang kinasanayan nyo dahil malayong-malayo na tayo sa buhay natin nun. Meron na tayong mga gamit na wala tayo nun. May sarili na tayong bahay. Hindi na tayo mag-aalala na baka tumulo yung bubong natin tuwing umuulan o hindi kaya bumabagyo. Meron nga tayo nun. Kaso, ang lungkot naman dito, anak. Anong malungkot na naman yung pinagsasasabi nyo dyan, Nay? Ako lang kasi ang mag-isa rito.
Wala man lang akong makausap. May mga kapitbahay nga tayo pero hindi naman masyadong lumalabas sa bahay nila. Sobrang tahimik dito, anak. Nalulungkot ang nanay mo. Buti pa dun sa dati nating tinitirhan. Marami akong makakausap na kapitbahay. Anong buti pa dun sa dati nating tinitirhan? Sobrang daming chismosa dun ah. Maingay yung mga tao dis oras ng gabi, nagkakaraoke, mga walang respeto sa oras ng iba. Nay, hindi ako makapagpahinga ng maayos dun. Tapos pag nag-inuman, asahan nyo away na yung kasunod. Magulo dun, Nay. Marumi, tapos laging binabaha. Kaya wala kayong karapatan na ikumpara yung lugar na yon sa lugar na tinitirhan natin ngayon porque hindi lang kayo sanay. Dami niyong reklamo eh. Ayaw nyo ba na umasenso tayo? Ang dapat nyong gawin, sanayin nyo yung sarili nyo sa bagong buhay natin ngayon. Huwag nyo nang balikan yung nakaraan na pinagsikapan kong iwanan natin. Papa Dudut, pinagretiro ko na si nanay dahil may edad na siya. Sinabi ko na lang sa kanya na bantayan niya ang bahay namin at bibigyan ko na lamang siya ng pera. Gawin niya kung ano ang gusto niyang gawin doon. Pero sa halip na maging masaya ay nalamang kong iniipon niya ang naturang pera na yon. Para sa akin ay hindi na naman niya yon kailangang gawin dahil akin na ang responsibilidad na yon. Kaso hindi yon maintindihan ng nanay ko dahil sa mga sentimiento niya sa buhay. Buti na lamang dahil meron akong nasusumbungang kasintahan sa katauhan ni Arnel. Nakilala ko siya sa isang dating app. Nagkasundo naman kami at sinuportahan niya ako sa mga bagay na gusto kong makuha sa buhay ko. Nakikinig din siya sa mga problema at reklamo ko. Kahit na paulit-ulit na lamang ang mga yon. Papa Dudut. Tapos yun na nga yung nangyari. Siya pa yung may gana magtampo sa akin. Siya na nga tong rason kung bakit mapapagastos na naman ako. Nakakainis, di ba? Kalayata nung nanay ko pinupulot lang yung pera sa kalsada. Arnel, uy, nakikinig ka ba? Ha? Tinatanong kita kung nakikinig ka. Kanina pa kasi ako daldal ng daldal dito pero wala naman akong kausap. Sayang tuloy yung laway ko eh. Ay, pasensya ka na, Marta. May iniisip lang kasi ako. Ano ba yun? Teka nga, kanina ko pa napapansin yung kachat mo ah. Sino ba yan? Ito ba? Si nanay. Nagpapabili lang ng gamot ni tatay. Nagpaalala lang, baka raw kasi makalimutan ko eh. Kailangan ng tatay ko. Yan din ba yung kanina mo pa iniisip? Oo eh. Hindi ko kasi sigurado kung kasya pa yung pera ko dito sa wallet ko. Tingin mo ba kukulangin ka? Babayaran mo pa tong in-order natin pagkain, di ba? Sabi mo, sagot mo tong date natin. Ayun nga eh. Alam ko naman na sinabi ko yun pero ano kasi. Ano ba yon? Babayaran ko pa rin naman tong mga in-order natin pero baka pwedeng makahiram sa'yo ng pera pambili ng gamot ng tatay ko. Ano? Kaloko naman, Arnel. Uutangan mo na naman pala ako. Babayaran ko naman sa sweldo. Alam ko, pero nakaka-turn off ka lang. Wala ka bang extra money dyan talaga? Marta, sakto lang kasi pan-date natin tong pera ko eh. Wala ka na naman pera. Marta naman, huwag kang maingay dyan, baka may makarinig. O bakit? Nahihiya ka? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Wala ka na naman pera kaya nangungutang ka sa akin. Arnel naman, di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, mag-ipon ka. Bakit hindi mo ako gayahin? Mahilig ako mag-ipon at bihira lang gumastos. Marta, nag-iipon naman ako, alam mo yan. Pero nagka-emergency sa bahay kaya kinailangan kong gamitin yung ipon ko para… Sa bahay nyo na naman, ganon. Ikaw na naman yung gumastos. Hindi lang naman ikaw yung may trabaho sa inyo, di ba? Andyan yung kuya mo, yung kapatid mong babae. Oo nga, pero may sari-sarili na silang pamilya eh. Kaya ako lang ang inaasahan ng mga magulang ko para… Pero hanggang kailan? Hanggang makakaya ko. Ang labo naman nun, Arnel. Paano na lang kung kinasal na tayo at nagkapamilya? Ano, required ka pa rin na tumulong sa inyo? Mukha kasing oo eh dahil wala namang ibang tutulong sa mga magulang mo kundi ikaw lang talaga. Kaya kahit may sarili na tayong pinagkakagastosan eh, isasama mo pa rin sila sa budget mo. Ang dami mo namang sinabi, Marta. Nangihiram lang naman ako sa'yo ng pambili ng gamot ni tatay.
Babayaran ko naman pag sweldo ko eh. Gipit lang talaga ako ngayon. Mas marami pa talaga akong sasabihin kung hindi ka matatauhan. Ano bang pinagsasasabi mo? Kung makapagsalita ka parang masamang bagay ang tumulong sa mga magulang ah. Ikaw din naman, tinutulungan mo nanay mo, di ba? Nagkataon lang na mas mabigat ang responsibilidad ko pero hindi naman habang panahon kasama natin ang mga magulang natin. Kaya nga gawin na natin ang lahat ng magagawa natin para tulungan sila. Alam mo, nahihiya na talaga akong mangutang sa'yo pero alam mo naman na wala akong ibang malalapitan eh. Umasa ako na kahit papano. Maiintindihan mo ang pinanggagalingan ko kasi nobyo mo naman ako. Pero mukhang nagkamali ako. Oh, bakit ganyan ka makapagsalita? Parang ang sama-sama ko namang tao sa mga sinabi ko sa'yo. Bakit hindi ba? Pambihira. Nakakatampo ka, Marta. Ba't ikaw pa talaga may ganang magtampo? Ang arte-arte mo. Papa Dudut, dumating ang araw na mas mataas na kay Arnel ang posisyon ko sa trabaho. Ganon din ang kinikita ko kaya naman napansin ko na lamang na madalas na siyang nangungutang sa akin ng pera. Nung unay wala naman yung kaso dahil may pera naman ako at mahal ko siya. Pero habang tumatagal pakiramdam ko ay inaabuso na ni Arnel ang kabaitan ko. Pakiwari ko ay piniperahan na lamang niya ako. Kaya naman nagsimula na akong magduda sa intensyon niya sa akin. Mabait naman si Arnel kaso'y breadwinner siya. Kaya naman malaki ang responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Bagay na kinasawaan ko nang unawain. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na naapektuhan ng gusto ang perspektibo ko pagdating sa relasyon namin ni Arnel. Nakita ko siya bilang mahinang lalaki at yung klase ng hindi kayang magtaguyod sa pamilya. Naisip ko tuloy na kung sakaling magkatuluyan na kami ay ako pa ba ang bubuhay sa pamilyang bubuin namin. At ayokong mangyari yon dahil ang perang iniipon ko at ang perang pinagsisikapan kong makuha ay para lamang sa akin. Hindi naman sa pagmamaramot pero pinoprotektahan ko lamang ang pag-aari ko. Kaya nga kinausap ko si Arnel tungkol sa nararamdaman ko, bagay na minasama niya. Nagtampo pa siya sa akin kaya sa huli ay pinili ko na lamang na tapusin ang aming relasyon. Siyempre nalungkot pa rin naman ako sa mga nangyari. Kaya may mga pagkakataong dinadaan ko na lamang sa pag-inom ng kaunting alak ang kalungkutan ko, Papa Dudut. Si Arnel ho kasi. Anong si Arnel? May problema ba kayo ng nobyo mo? Naghiwalay na ho kami. Ha? Bakit naman? Ano nangyari? Nangaliwa ba siya? Sinaktan ka ba niya? Ano nangyari na? Hindi ho siya nangaliwanay. At ako ho yung nakipaghiwalay kasi hindi ko na nakikita yung sarili ko na makakasama niya pagdating ng araw. Ano bang ibig mong sabihin, anak? Tingin ko ho kasi kay Arnel, mahinang tao ho siya eh. Na hindi niya kayang magdala ng pamilya. Na baka pag kinasal kami at nagkaanak ako yung bumuhay sa pamilya namin. Na ikawawa naman ako kung ganun yung mangyari, di ba? Paanong hindi kayang magdala ng pamilya? Mabuti at responsableng lalaki yung nobyo mong yun, anak. Lalo na sa mga magulang niya. Ayun na nga po, Nay. Ang bait-bait niya sa mga magulang niya na para bang sa kanila na lang nakatuon yung atensyon niya. Ilang beses ko hong sinabi sa kanya na mag-ipon siya ng pera pero lagi pa rin niyang inuuna yung mga magulang niya. Nakakainis, di ba? Hindi naman sigurong masamang tumulong sa mga magulang, lalo na kung may kakayahan ka. Tsaka, alam naman natin na si Arnel lang ang gumagawa nun sa kanilang magkakapatid, di ba? Oo nga ho, Nay. Nandun na nga ho tayo pero hanggang kailan po? Nakakapagod na rin mangunawa. Tapos, lagi niya pa akong inuutangan na para bang backup plan niya ako sa pamilya niya.
Nagbabayad naman siya, Nay, pero nakakadismaya pa rin kasi siya yung lalaki sa aming dalawa. Kung may pagpipilian lang siguro si Arnel, baka hindi niya gugustuhin hiraman ka. Bakit naman po hindi? Kasi masyado ka mapagmataas Na imbis na ikaw ang unang-unang makakaunawa dun sa nobyo mo, ikaw pang nanghusga sa kanya. Naririnig niyo ho ba yung sinasabi niyo, Nay? Oo, anak. At bilang nanay mo, pinagsasabihan kita ngayon na ikaw, bawas-bawasan mo yung ganyang pag-uugali mo. Alam mo, simula nung nagkapera ka, yumabang ka na rin. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Hindi na rin makataong trato mo sa mga tao sa paligid mo. Maling-mali naman yun, anak. Nay, paano naman naging mali yun, ha? Sige nga, kasalanan ko ba na umasenso ako, na nagkapera ako dahil naging ambisyosa ako at hindi ako tumigil sa pagtatrabaho para makuha yung mga gusto ko? Tapos ano, ipantutulong ko lang sa mga tao na hindi man lang magawang mag-effort sa buhay nila? Nay, para namang hindi patas sa akin yun. Nalulungkot lang ako ngayon sa pakikipaghiwalay ko kay Arnel, pero alam ko naman na makakapag-move on din ako. Hindi ko kailangan ng pabigat sa buhay ko, katulad ng hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Papadudot na galit ako kay nanay dahil sa mga sinabi niya sa akin. Wala siyang ideya sa mga sakripisyo na ginawa ko para matamo ang tagumpay na tinatamasa ko ng mga panahong yon. Bagaman at hindi pa rin ako lubusang masaya dahil naghahangad pa rin ako ng higit pas sa mga na-achieve ko na. Kaya nga mas tinuong ko na lamang ang aking buong atensyon at isipan sa pagtatrabaho. Halos hindi na ako umuuwi noon sa bahay. Kung umuwi man ako, nagtatrabaho pa rin ako. Naging malayo ang loob ko kay nanay at hindi ko na siya nakukumusta. Hanggang sa nagkasakit siya ng malubha dahilan para ma-admit siya sa ospital. At kinailangan kong maglabas ng malaking halaga para mapaopera ang nanay ko. Pero hindi yon naging matagumpay dahil sa huli ay binawian ng buhay ang nanay ising ko. Ang dami kong perang ginastos pero hindi yon sapat para maisalba ang nanay ko. Martha, nakikiramay ako sa pagkamatay ng nanay mo. Arnel! Halika muna. Maupo muna tayo doon. Sige. Masyado namang biglaan ang nangyari. Nalulungkot ako, Martha. Ako rin. Arnel, iniwan na ako ni nanay. Mag-isa na lang ako sa buhay. Parang hindi ko kaya mag-isa. Kumalma ka muna. Baka mapano ka niyan. Pasensya na hindi ko mapigilan. Kita mo naman, di ba? Walang katao-tao sa burol ni nanay. Wala kasi akong mga kaibigan eh. Yung mga kamag-anak naman namin, galit din sa akin kaya sigurado kung hindi sila darating. Arnel, walang gustong makiramay sa akin ngayon. Buti na nga lang pumunta ka para hindi na ako mag-isa ngayon eh. Oo naman. Bakit hindi, di ba? Kahit papano, may pinagsamahan naman tayo saka nanay na rin ang turing ko sa nanay mo kaya may pakialam ako sa pamilya niyo. Tungkol naman dun sa mga kamag-anak mo. Baka pwede mo silang pakiusapan lalo na kailangan mo ng tulong mag-asikaso ngayon sa burol ng nanay mo. Sabihin mo kahit para sa nanay mo na lang. Sige, gagawin ko yan. Hihingi na rin ako ng pasensya sa kanila kung napagmalakihan ko sila nun.
Tama nga si nanay. Naging mayabang ako kaya nilayuan ako ng maraming tao. Tapos nawala pa siya eh. Siya na lang naman yung kaisa-isang tao na handang umunawa sa akin kahit na ganito yung ugali ko eh. Grabe, tingin ko. Pinarurusahan na ako ng Diyos dahil sa pagiging masamang anak. Marta, hindi ka masamang anak. Siguro, napasobra ka lang. Kasi nga may mga bagay kang gustong makuha at mga karanasan na ayaw mo na ulit balikan at maranasan ulit. Hindi naman masamang maghangad ng maging komportable sa buhay na ito eh. Kaya tayo nagsisikap. Salamat, Arnel, ha? Malaking bagay na nandyan ka para hindi ko maramdaman na nag-iisa na ako sa buhay. Maraming salamat talaga sa tulong mo. Papadudot malaki ang pasasalamat ko kay Arnel dahil sinamahan niya ako sa buong panahon ng pagluluksa ko sa biglang pagkamatay ni nanay. Naging mabuti kaming magkaibigan hanggang sa nagkabalikan kami dahil aaminin kong hindi pa rin naman kami tumigil sa pagmamahal sa isa't isa. Marami akong natutuhan sa buhay na siyang rason kung bakit ako napasulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Isa na nga doon ang magulong sinapit ko at aral sana na inyong mapulot. Totoo ang kasabihang yon. Minsan, nasa ibabaw ka. Minsan, nasa ilalim naman. Kaya mahalaga na maging mapagpakumbaba tayo. At habang nasa daan pa lamang tayo ng pag-abot sa ating mga pangarap ay iwasan na natin ang pagiging mayabang dahil hindi natin alam na ang ugali nating yon ang magiging dahilan ng pagbagsak natin. Mahalin din natin at pahalagahan ang mga tao na umuunawa sa atin kahit na minsan ay mahirap tayong pakisamahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sa pagbasa ninyo and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Martha. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.